Huy, what's up, GoFam? Alright, so daming katanungan, GoFam. GoFam, ano ba yung mga ginagamit mong basal? Diba? Ano mga pinang side dress mo? Ano mga abonong ginagamit mo? Ganyan. Alam nyo guys, nagsasawa na rin ako eh. Kasi actually madamot talaga akong tao. Kasi ang gusto ko, ako lang yung mataas yung ani. Kaya yung mga ganito, hindi ko talaga sinishare. Tsaka kahit siguro sabihin ko ano, GoFam eh. Ako lang din makakabili nito kasi ako lang nakakalam kung saan nabibili ito. Pero dahil mapilit kayo, tsaka Pasko naman, GoFam, sasabihin ko na lang din para at least malaman nyo. Pero hindi ko na ulitin to ha. Syempre joke lang yun, GoFam. Pag may mga na-discover tayo, GoFam, syempre sinishare natin. Tingnan nyo tong bagong abono, GoFam. Shout out nga pala sa TNRC Agri Trading. Binigyan tayo, GoFam, ng Atlas Triple 10. Ito, ibang iba, GoFam oh. Kasi ito ay abono at saka soil conditioner. Ayun. So ito siya. Atlas. Okay. So triple 10. 10, 10, 10. Meron siyang 10 na nitrogen, 10 na phosphorus at saka 10 na potassium. Pero ang gusto ko, ito, GoFam. Meron siyang 2.5 humic acid. Yun. Ito yung ating soil conditioner para mas gumanda yung ating lupa. Okay, so nandito na tayo, GoFam. Papakita ko sa inyo kung ano epekto nung abono dun sa lupa, GoFam. And of course sa pananim sana. Kaya lang itong pananim na to, GoFam, ay dito sa amin ngayon, isang buwan na nag-uulan. So ito ay mula nung tinanim, siguro mga nasa 2 linggong inulan to, GoFam. Nakita nyo, naninilaw, medyo sunog na, ganyan. So, tsaka maliliit. Ayan o, kita nyo, ayan. So grabing stress yung mga pananim natin. Okay, so ito na, GoFam, yung parang ano, yun yung parang tae ng ano, ng daga na sinasabi ko, GoFam. So kita nyo yung epekto nito dito. Okay. So yung lupa kasi, GoFam, yung ibang lupa na dito sa atin is wala na masyadong microbial activity. Okay, kasi explain ko sa inyo without being too technical kung paano kumukuha ng sustansya yung halaman sa lupa. Okay, meron dalawang klase yan. Meron tayo ng organic, tsaka yung inorganic. Yung inorganic fertilizer, GoFam, ito yung mga synthetic na ginagamit natin na galing sa merkado na alam mo yun yung nakasupot ng tag 50 kilos. Once na nilagay mo yun sa lupa, at nalusaw, kunwari naulan na nalusaw, diretso yun, GoFam, na ina-absorb ng pananim. Okay, yun yung isa, which is yun yung nakasanayan natin. Yung pangalawa, GoFam, is yung organic matter. Kunwari, itong mga to, ayan, yung mga napag-anihan natin last season, yan. So, madedecompose yan, GoFam, tapos mabe-breakdown. Okay, yan ay tulong ng, syempre, yung weather, 'di ba? Maulanan, mainitan, pero syempre, yung pinaka-final nun is yung microbial activity na tinatawag, yung mga mikrobyo doon sa ating lupa. Ibe-breakdown nila to, and in return, yun yung kakainin ngayon ng ating pananim. Okay, so in the form of nitrate, phosphate, mga ganyan. Okay, so i-correct nyo na lang ako kung tama ako. Okay, so yun yung dalawa, isang organic, isang inorganic. Kaya minsan pag sobrang depleted na yung lupa natin, GoFam, kahit lagay ka ng lagay ng mga synthetic fertilizer, kinukulang pa rin. Okay, so yung iba naman, kahit kokonti yung nilalagay na synthetic fertilizer, dahil nga maganda yung lupa nila, okay, parang yung lupa pero maganda yung microbial activity dun sa lupa na yon, additional yun na nutrient na nakukuha ng halaman. Kaya mapapansin nyo, kahit 5 lang, kahit 6 lang, minsan yung iba nga, GoFam, 2 beses lang mag-abono kahit sa palayan. Yung iba nga, narinig ko 1 beses pa nga eh, 'di ba? Medyo skeptic ako doon, pero doon sila masaya eh, di suportahan natin, 'di ba? Yung iba nga walang abono, di good, 'di ba? So ang naging susi nun, GoFam, is maganda yung microbial activity doon sa lupa. Ibig sabihin, active sila. Ngayon, saan papasok yung humic acid? Yung nakita natin kanina, yung 2.5%.
yun ay pagkain ng mga mikrobyo sa lupa. Oh, 'di ba? Kaya minsan yung mga lupa na mahina na, ibig sabihin wala nang masyadong mikrobyo doon, mga microbes, kasi nga wala na silang makain doon sa lupa. Pero dahil sa humic acid, yun yung kanilang pagkain. So nag-encourage yun na dumami, mag-multiply ng mga microbes sa lupa. So pag madaming ganon, mas maganda yung pag-produce nila ng mga nutrient, kasi nga mas madami silang mag-break down ng mga organic matter natin. Okay, so hopefully mas naintindihan natin 'yon. Kaya napakaganda GoFam itong na-try natin ngayon. So actually first time natin nagagamitin to, and nakita ko na kaagad yung epekto. Pero sabi nila, gagamitin mo to ng siguro mga 3 croppings para makita mo talaga yung epekto. Kasi nga lalo na pag sobrang depleted na, wala nang mga mikrobyo, wala nang mga microbes yung lupa, syempre mag-i-start ka from scratch. Pero kung dati na maganda yung lupa mo, talagang mas ma-enhance yung lupa. So yung 2.5 humic acid GoFam, ito ay soil conditioner. Okay, so meron ka ng abono na triple 10 plus meron kang soil conditioner, which is I think sobrang kailangan natin ngayon dito, especially sa norte, kasi nga yung mga lupa natin dito ngayon sobrang asim na, tsaka hindi na maganda GoFam. Okay, so gagawin natin dito GoFam after 5 days, kasi mukhang medyo meron na rin itong mga to. Ayan, makita nyo. So madali naman kontrolin to GoFam, 2,4-D lang. Meron din tayo mga ganitong to. So magpapahalo lang din tayo ng glyphosate GoFam. So haluin natin glyphosate at saka 2,4-D. So after 5 days GoFam, magpapaspray na tayo dito para at least nakakahiya naman sa inyo madamo yung ating maiisan GoFam. Ayan, so ito naman yung 828S natin GoFam. Grabe, kawawang kawawa, sobrang na-stress sila. Kala ko tao lang na-stress, pero pati halaman pala GoFam na-stress. Kaya pati yung stress nila nalipat na din sa atin. Stress na rin tayo, so lahat na-stress na. Kayo GoFam, na-stress na rin ba?